Hi buddy! Welcome to our first episode. Gaya nung nasabi ko sa previous video ko, sa channel na to, ipapakita natin ang iba't ibang ways kung paano ba natin ma-overcome ang struggles and losses natin in life. Mapa-business man yan, work, personal, or relationship. So for today's video, isi-share ko sa inyo ano nga ba yung una kong ginawang way. So ano nga ba yung pinakaunang way na ginawa ko, buddy? Ang pinakaunang way na ginawa ko is nag-seek ako ng guidance. Yes, buddy. No, nag-seek ako ng guidance. Kanino? Sa parents ko ba? Sa kapatid ko ba? O sa kaibigan ko? To answer that, nag-seek ako ng guidance from the man above. Yes, buddy, tama ka. Kay God, no? Kasi na-realize ko nung mga panahong pinagdadasal ko pa lang yung mga blessings and opportunities na dumating sa akin. Napakasipag kong humiling, napakasipag kong magdasal. Pero no yung moment naman na binigay na sa akin ni God yung mga blessings and opportunities na matagal ko nang pinagdadasal, siya naman yung nakalimutan ko. No? So nakalimutan ko magpasalamat, maging grateful. Kasi yung mga moment na sobrang apo yung blessings and opportunities, either pagod ako or marami akong ginagawa, which is mali, no? Na dapat yung mga moment na binigay na ni God, yung blessings and opportunities na matagal mo nang pinagdadasal, dapat mas maging grateful tayo at magpasalamat tayo. Kasi binigay niya na yung mga blessings and opportunities or mga prayers na pinagdadasal natin. And last Sunday, nagsimba ako sa The Feast, Bellevue, Alabama kay Brother Aaron ko na napakaganda nung topic kasi pinag-uusapan doon is fear or yung takot. No? Ang sabi nga doon, there are no bad emotions, only bad ways of dealing them. So buddy, bakit nga ba walang bad emotions, only bad ways of dealing them? Sabi nga nila that emotions are not a sign but it is a signal. So kung ano man yung nararamdaman natin sa current situation. For example, di ba minsan pag masaya tayo, napapaiyak tayo because of happiness. Pag malungkot tayo, umiiyak pa rin tayo because of sadness na nararamdaman natin, no? So, ibig sabihin, tayo lang yung gumagawa ng way kung paano natin reciprocate yung mga emotions na nararamdaman natin. Pero, don't get me wrong, buddy, ha? Lahat ng emotions ay valid, no? So, kung nalulungkot ka, na-frustrate ka, isagaw mo. Natural yan, no? Pumunta ka sa lugar na walang makakarinig sa'yo, isigaw mo lahat ng galit mo, diba? Kasi we are human, we are designed para maramdaman lahat ng emotions na ibibigay sa atin sa mundong ibabaw. Let's go back sa fear, buddy, o sa takot na nararamdaman natin, no? Sabi nga nila, na pag natatakot ka o may fear ka na nararamdaman, there are only 3 things kung paano mo siya accept. Number 1, labanan mo, di ba? Yung mga ibang matatapang, pag may panganib or danger na sila na nararamdaman, the first thing na ginagawa nila is hinaharap kagad nila. Nilalabanan kagad nila yung fear na nararamdaman nila. The second thing is flight, no? Alisan mo yung takot, alisan mo yung problema mo. Pero 101% buddy, pag ito yung ginawa mo, hahabulin at hahabulin ka lang din ng problema mo. The third and last thing is freeze. So ito yung eksaktong nangyari sa akin nung nakaramdam ako ng takot, no? Takot baka hindi na ako makaalis sa current situation ko, takot baka hindi ko na ma-resolve ko yung problema ko, no? Na-freeze yung buhay ko wherein yung body and mind ko hindi na synchronize yung ginagawa, no? Kumbaga, hindi lang ako nakagalaw, no? So, yun yung eksaktong nangyari sa akin.
Sabi nga nila, Badin, fear has only one goal, is to keep us alive. Bakit? Every time na makakaramdam tayo ng fear or takot, pumapasok kagad sa utak natin is survival instinct natin, no? Paano ba natin malalagpasan yung problema natin? For example, nung bata pa ako, hindi pa ako marunong mag-swimming. So every time na nilulublob ako ng parents ko or ng family ko sa water, ang una ko kagad iniisip is kung paano ba ako hindi malulunod, no? Survival instinct. And ngayon na matanda na tayo, the moment na nakaramdam na tayo ng pangamba or fear, takot, survival instinct din kagad yung nagiging natural reaction ng ating katawan. Yun nga lang, ang problema, dahil nga sa sobrang gusto kagad natin malagpasan yung mga problema natin, di ba? Tayo na mismo ang gumagawa ng way kung paano natin malalagpasan yon. Wherein, dapat, sabi nga nila na, let God control your life, no? So, kung bakit minsan hindi natin kahit anong solusyon yung gawin natin sa problema natin, kung bakit natin hindi malagpasan yun, it's because tayo mismo ang gumagawa ng paraan kung paano natin malalagpasan yun. Na wherein, dapat na we should trust God na siya magbibigay ng tool, ng opportunity, kung paano ba natin malalagpasan yung mga ganong problema. So that's it for today's episode. So na-share ko na yung first way na ginawa ko. Sa second video naman, i-share ko yung second way na ginawa ko after ko na nag-seek ng guidance. So kung hindi ka pa nakasubscribe at gusto mong maging updated sa magiging journey natin, kindly like this video, comment, and subscribe ka na sa channel ko para makita mo yung mga next way na gagawin ko.